92, siya ay walang pasimula at wala siyang hanggan. Sa makatwid, ang pagkapanginoon ng ating Panginoong Diyos ay walang pasimula. Katutubo sa Kanya yon. Ang Panginoong Hesukristo, tulad ba sa Diyos na walang pasimula yung Kanyang pagkapanginoon? Gawa 2:36, pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong Time na po. Ayan, shoutout po muli sa mga 35 million viewers po natin ngayon. At tapos na yung first presentation ni Kuya Hanzo. Ayan, babati muna tayo sa mga 36 million viewers po natin ngayon habang quick break yung dalawang panig. Adri La Peña, AD. AD29, Chris Anthony Obrero, si Hinata, si Gab, si Joy Joy, Dayuhan Peasant, si Thomas, Jim Papa, Abre Lata, Ka Joe Innocente, ayan si Jordex, si Logo I7, at si Good Boy, si Isgad, ni Isgad, Incognito, Ati Reyne, Russell 04, Kuzanagi Yata, at si Princess, ayan si Kuya Istong, Dave, at sa lahat ng hindi nabanggit, Kuya Kazi 28, Gadis 21, at si Kuya Zarven. At sa mga hindi po nabanggit, paki-comment down below ang inyong pangalan. Kayo na po mag-shoutout sa inyo. Ayan. Bababa muna ako, pupunta ako sa work. Pakyatin mo muna si Jordex. Jordex, ikaw muna dito. Saglit lang naman ako, babalik din ako. Okay, handa ka na ba, Kuya Paul, para sa cross-exam? Iyakyat mo si Jordex. Jordex. Thank you. For 5 minutes, right? Oo, 5 minutes. Handa na ba? Okay, our time starts now. Unang tanong. Sabi mo kanina bro, ang Diyos ay hindi tao. Sa numbers, book of numbers. Ang tanong ko, kaya ba ng Diyos mo na gumawa ng lahat ng bagay? I mean, kaya ba ng Diyos mo gawin ang lahat ng bagay? Okay, yes, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Pero sabi din sa Biblia, ang Diyos ay hindi nagbabago. Kaya hindi niya gagawin na siya ay magkakatawang tao tulad ng doktrina na inyong pinaniniwalaan. Nananatiling katotohanan na ang Diyos ay hindi tao. Next question. Question, please. Kung si Kristo ay hindi Diyos, bakit niya sinabi sa Juan 8:23 na kayo'y tagalupa at ako'y tagalangit? Siya ay tagalangit. Okay. Ang dahilan kaya sinabi yun ni Kristo, Brother Paul, sapagkat ang pagsusugo sa Kanya ay mula sa Ama. Hindi sa sentidong nagmula siya, nanirahan muna siya sa langit at bumaba sa lupa. Hindi ganon. Kundi ang kanyang pagkasugo mula sa Ama. Next question. Question, please. May nababasa ba? Okay, next question. Dito sa Juan, sabi mo kanina ang Diyos ay hindi tao. So Juan 1:14, ang salita ay nagkatawang tao. Ang salita ba na nagkatawang tao si Kristo o hindi? Okay, bagamat hindi ko inilatag yan, pero sasagutin ko. No? Hindi si Kristo yon. Kundi yung naging laman o naging tao, yun yung plano ng Diyos sa pagkakaroon ng Kristo. Iba ang Kristo mismo sa plano ng Diyos sa pagkakaroon ng Kristo. Mababasa yan, Kuya Paul, sa Roma 1:2-3. Question, please. So, ibig sabihin, ang salita ay hindi si Kristo na nagkatawang tao. So, maliwanag na si Kristo ay hindi nagkatawang tao. Yes or no? Yes, si Kristo ay hindi nagkatawang tao sapagkat yung terminong nagkatawang tao, ibig sabihin kasi niyan sa English, Brother Paul, ay incarnation.
Yung incarnation, pagdating niyan sa Greek, yan ay sarkotenta. Wala tayong mababasa sa John 1:14 na Next question, please. Next question. Sabi mo, si Kristo ay hindi nagkatawang tao. So, dito sa unang Juan 4:3, sinasabi dito na ang hindi naniniwala na si Kristo, si Kristo ay nagkatawang tao ay hindi sugo ng Diyos. Ito ay sugo ng mga antikristo. So, paano mo sa akin ngayon i-explain na hindi ka kasama doon sa mga sugo ng antikristo? Okay. Wala ka namang categorical kaya pwede akong sumagot sa gusto kong sagot. No, Paul? Yung diyan sa pinagbatayan mong salin, maling salin yan, Paul. Bakit? Sapagkat sinabi ko nga kanina, wala kang matatagpuan sa mga Greek manuscript na may nakasulat sarkotenta or incarnation o sa saling Tagalog, nagkatawang tao. Walang ganon, Paul. Next question. Question. Ang ginamit kong translation ay ang salita ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi kayo gumagamit ng ESV translation sa inyong pagtuturo kasi maling salin ko. Okay, sasagot na ba ako? Sige, sasagot na ako. Gumagamit kami niyan, Paul. Pero hindi ibig sabihin nun na kung gumagamit kami niyan ay nangangahulugan tama na lahat ng talata ng pagkasalin sa saling yan. Hindi nangangahulugan ganon kasi wala nang perpektong salin ng Biblia ngayon. Meron talagang mga particular na verse na mali yung pagkakasalin. I'm sorry. Time na po. Ayan. Shoutout po sa mga 48 million viewers po natin. Natapos na po ang first stage ng ating paksang usapan. Napatutunayan ko na si Kristo ay tunay na Diyos batay sa Biblia at referensya. Ayan, muli po, binabati po namin lahat ng mga nagbigay ng coins kay Kuya Paul at kay Kuya Hanzo. At shoutout po sa lahat ng 50 million viewers po natin. At sa lahat po ng nag-share, muli po nagpapasalamat kami. Dako na tayo sa second stage ng ating debate. Si Kuya Paul nakahanda na for 10 minutes. Kuya Paul, are you ready to mingle? Are you ready to present? Okay. Kuya Paul? Okay, your time starts today. Okay. So muli, tinanong po natin ang ating kaibigan, si Hanso, at kanyang sinabi na hindi daw tama ang pagkasali ng ginamit po sa ASD, pero umamin naman siya na gumagamit siya ng translation ng ang salita ng Diyos. No? So, kanina binasa ko mismo, litra por litra, nababasa na si Kristo ay ang sinabi ni San Pablo doon sa kanyang sulat kay Tito, no? Sa 2:13, na siya ang nagbabalik na tagapagligtas, Diyos ang tagapagligtas na tinutukoy ni San Pablo. So, sabi niya, ang Diyos daw ay hindi tao. So, dito naman sa sulat sa Juan, no? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sinasabi, the Word was God. So, ang salita pala ay Diyos. Ngunit sabi niya, ito ay kaisipan lamang. So, kung ating ihimay-himayin, no, intindihan natin na yung kaisipan pala ng Diyos ay Diyos rin. No? Kasi ang salita na kanyang tinutukoy ay plano o kaisipan naman ng Diyos. At ang Diyos ay nagkatawang tao. So, malinaw na walang ibang tinutukoy dito. No? Kahit nga sa ibang salin sa The Living Translation, no? Ang tinutukoy dito ay si Christ. No? So,
Christ is the Word. No? Yun ang mismo nakasulat doon. So, malinaw na ang Panginoong Jesucristo ay siya ang tinutukoy, no? Na tagapagtanggol o ang Diyos na paparating ayon sa aking inilatag kanina sa Isaiah 35:11. No? Bagamat wala siyang binasa na litra por litra o verbatim na sinabing si Panginoong Jesucristo ay Diyos, ang meron lamang siya ay ang kanyang mga pagpapatunay na si Kristo ay tao lamang. No? Ang sabi niya, wala raw katotohanan na gagamitin niya ang mga talata na nagpapatunay na si Kristo ay tao lamang. Unang-una, hindi yan pupuntra. No? Dahil sabi ko na kanina sa aking premise, ang tao ay ang mga talata ang gagamitin na nagpapatunay na tao, hindi kami kontra doon. Kami ay kontra sa mga talata ang nagsasabing si Kristo ay hindi Diyos. Wala naman nakasulat o nababasa, no, maliban na lang sa kanyang sariling interpretation na nagsasabing sinabi niya si Kristo ay hindi Diyos, no? Pero ang gamit niya ay mga talata na hindi naman sinabing hindi Diyos si Kristo, no? So kanina binasa ko rin ang unang Juan 4:3 pangontra sa kanya kasi sabi niya si Kristo daw ay hindi ang salita. Si Kristo daw ay hindi nagkatawang tao. No? At klarong-klaro sa unang Juan 4:3 ang tinutukoy doon si Panginoong Jesucristo. Si Panginoong Jesucristo ang nagkatawang tao, no? Salita na nagkatawang tao. Kahit na basahin natin na sa Revelation 19:12 or 13, hindi ako nagkakamali, ang tinutukoy na salita, ang tinawag na salita ng Diyos, doon mismo ay walang iba kundi si Panginoong Jesucristo. Nakasulat doon, babasahin ko, Pahayag 19:13. Ang suot niyang damit ay inilubog sa dugo at ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. No? So, malinaw na malinaw, no? Walang iba kundi si Panginoong Jesucristo. So, nabunyag natin, no, unfortunately, na ang tinutukoy dito sa unang Juan 4:3, kung sino mang naniniwala na si Kristo ay hindi Diyos o ay hindi nagkatawang tao, ay hindi sugo ng Diyos, no? Sugo ng Antikristo. Kung sugo ka ng Antikristo, no? Sad to say, patunay na rin yan na Antikristo ka na rin kasi hindi ka naniwala na si Kristo ay nagkatawang tao, no? So, siguro hindi ko nahahabaan ang aking kasi baka maubusan ako ng oras. Umahabol ako sa oras. Dito na lang ako. Bro, Sil. Ayan. Kumakain tayo tapos bigla na gano. Ayan, shoutout po sa mga 43 million viewers po natin at i-reset natin yung ating time dahil sa cross-exam na uli tayo. Ayan, handa na ba yung dalawang panig, Kuya Paul and Kuya Hanso? Yan, ready na po. Yan, dahil handa na kayo, ang programang ito ay hatid pa rin sa inyo ng Bear Brand Choco. Choco na batok-batok na choco. Ayan, and your time starts now. Unang tanong, Paul. Para sa inyo ba, o para sa iyo ba, Paul, ang mga apostol ay tao o hindi tao? Out of the topic siguro yung tanong. So, Hindi, ano muna yun? Premise muna, premise. Yung bang mga apostol tao o hindi tao? premise na yan o tanong? Hindi. Parang Hindi, natatanong ka tanong na nga. diretso, bro. Premise na tanong. Yung tanong po niya, moderator,
Sige. Baguhin ko Yung na lang tanong yung ko niya tanong. is out of the topic. No? Tinutok ko niya yung apostol, ang subject namin dito, Okay. si Kristo. Any counter objection? Counter objection, Kuya Shelby. Chine-check ko lang kung yung mga apostol ba pinaniniwalaan nilang mga Diyos. Kaya nga tinatanong ko kung tao ba yon. Kasi kung tao, tatanungin ko siya kung yung bang mga apostol ay taong Diyos. Gagarat mo ba yung tanong, Kuya Paul, or hindi? No? Kasi unang-una. Okay na. topic Sige. ko Hindi mo yun. na, you Yung don't have to subject namin explain. You don't have to explain, Kuya Paul. Rephrase or palitan na lang yung question. Okay, time starts now. Okay, next question. Regarding sa tunay na Diyos, ang mga apostol ba ay tunay na Diyos? Yes or no? Pwede pakiulit, bro, kasi nawawala. Ang tanong ko, Ano ko muna. okay. Ulitin ko yung tanong. Ang tanong ko sa iyo, Kasi Paul, nagpa-pop up. ang tanong ko sa iyo, Paul, yung ang mga apostol ba ay mga tunay na Diyos o hindi tunay na Diyos? Hindi. Ang mga apostol ay hindi tunay na Diyos. Okay. Palakihan po ako muna. Palalakihan ko muna yung aking sarili, Kuya Shelby. Yan, mayroon akong ipapakitang talata. Ayan. Sabi mo na ang mga apostol ay hindi tunay na Diyos. Sino itong apostol na binabanggit dito na hindi tunay na Diyos? Sino ito? Si Jesus na apostol. Hindi tunay na Diyos ito para sa iyo? Yes or no? Anong salin yan, bro? Okay, ang objection mo na, moderator. Ako yung tinatanong. Ako yung nagtatanong, Paul. Sorry. So, sagot muna. Pwede, ibigay mo yung salin para Okay, sige na lang. Pagbigyan natin. Yung saling ito, Paul, ay saling Katolikong edisyong pastoral, Biblia ng Sambayan ng Pilipino. So, ang tanong ko sa iyo, dahil sa sinabi mo, ang mga apostol hindi tunay na Diyos, tanong, sino itong apostol na hindi tunay na Diyos na binabanggit dito? Okay. Sagot. Okay. Ang tinutukoy dyan, paglayan ninyong maputi si Jesus na apostol at punong pari ng ating reliyon. Sino ito, Paul? Ang tinutukoy dyan sa bersyon na ginamit mo, si Panginoong Hesukristo. Ngunit ang Ayun. tinutukoy ko na mga apostol ay ang mga apostoles ni Kristo. Time. Next Yun question. yung tinutukoy Okay, ko. next question. Salamat. Ang sunod kong tanong sa iyo, Paul, ang likas na kalagayan ba ni Kristo ay espiritu o tao? Sabi ko na kanina, no, binasa ko yung sa aming CCC na dalawa, no, ang Objection mo na ano ako, ni Kuya Kristo. Shelby. Objection Yung ko objection natin? yes or no lang. Yes or no lang. No. Ang Panginoong Hesukristo ba ang kanyang likas na kalagayan ay espiritu? Yes or no? Yes, meron. Yes. Okay, start na natin yung time, Kuya Paul, ha? Kalagayang sa espiritu, meron ding kalagayan bilang tao. Okay. Next So, question. ang mga apostol ba ng ating Panginoong Hesukristo ay inisip ba nila na ang Panginoong Hesukristo ay Diyos? Yes or Yes. Yes po. Next question. Okay, next question. Meron akong ipapakita. Ito ay aklat ninyo na aklat ng Katoliko. Sumasampalataya ako, isang katisismo. So, ito po ay may nihilubsat at imprimatur. So, ibig sabihin, legit ito na aklat ng Katoliko, Paul. So, ayon dito, tanggap po ba ito, Paul, itong sinabi sa aklat ninyo? Nang sabi, ngunit hindi nila inisip kailanman na si Jesus ay Diyos. Tanggap mo ito, hindi mo tanggap? Tatanggapin ko yan, pero ang tinutukoy dyan ng author ay ang
ang official no doctrine, kasi unang-una hindi pa inofficial yung pagiging Diyos ni Kristo doon pa mismo sa 325 AD doon sa Council of Nicaea. So ang So, ibig lang sabihin, Next hindi question. ibig sabihin, Next question. Next Next question. Sa makatwid, inaamin mo na hindi doktrina noon ng mga apostol na si Kristo ay Diyos dahil sa ang sabi dito, hindi nila inisip kailanman na si Jesus ay Diyos. no? Hindi ko tanggap kasi unang-una, kahit na hindi pa inopisyal ng aming simbahan, mismo sa binasa ko kanina, kahit na si Apostol Pablo, di ba? Sinabi niya, Diyos at tagapagligtas. Si Thomas, sinabi niya, Panginoon ko, Diyos ko. No? So, ang that is referring to, yung sinulat dyan, that is referring to the Next question. Okay, next unofficial, question. no? Hindi pa Sabi siya mo kanina, inisip ng mga apostol. Sabi ng aklat na ito, hindi inisip ng mga apostol. Time na po. Ayan, nabitin si Kuya Hanso sa kanyang huling tanong. Ayan, muli po, 44 million viewers po natin ngayon. At shoutout muna tayo sa mga from bottom to top. Si Kuya Benz, Kuya JJ, Miss Warrior 14, 24 Saint Joseph Rafael Euphoria, Always Happy Mr. Dangs, Y. Hemasa, Joan de Arc, Hinata, Joy Joy, Jim Papa, Kajo, Inocente, si Aki Okis, Aki moderator, Ox, pwede po ba Jordex. mag-request? It's okay. Pwede ano na lang, Jordex, Logoy. oo, mas maganda ano na lang ni Bro Hanso kasi may hinahabol akong oras. Okay, we're gonna start now. Okay ka na ba, Kuya Hanzo, para sa iyong Pwede presentation? 5 minutes o 5 minutes. I'm sorry to say, pero kailangan natin tapusin. Hindi, I'm sorry to say, pero kailangan natin tapusin yung 10 minutes niya. Ngayon, bahala na siya kung tatapusin niya yan o hindi. Okay. Yung kasi yung Okay, napagkasunduan ninyo. Okay. Sige, paiklian ko na lang ito, brother. Okay lang. Depende na ni Your ni time Hanso. starts now. Okay. So, itong debate ngayon, mga kaibigan, ang totoo, tapos na po. Bakit ko sinabing tapos na? Sapagkat tinanong ko siya kanina kung yung mga apostol ba ay tunay na Diyos o hindi tunay na Diyos. Ano sagot niya? Hindi tunay na Diyos. Ano ba sabi sa Biblia? Ang Panginoong Hesukristo ba hindi apostol? Napakaliwanag ng sabi dito sa Saling Katoliko. Inyong pagnilay-nilayan si Jesus na apostol. Sa makatwid para kay Paul, ang Panginoong Hesukristo hindi tunay na Diyos. Isa pang tinanong natin sa kanya kanina, kung inisip ba ng mga apostol ang Panginoong Kristo ay Diyos? Ano sagot? Yes, inisip. Noong mabasa ang aklat na ito, kung tanggap ba niya, hindi inisip ng mga apostol kailanman na si Jesus ay Diyos. Ano sagot niya? Yes, tanggap ko yan. Kaya, tinanggap na po ni Brother Paul ang kaniyang pagkatalo. Siya na mismo tumutol doon sa paksa na kanyang tinindigan na ang Panginoong Kristo daw ay Diyos. Siya na mismo nagpatunay na hindi Diyos ang Panginoong Kristo. Ngayon, tinanong natin siya kanina, mga 50 million viewers, kung ang likas na kalagayan ba ni Kristo ay Espiritu, ano sagot niya? Yes, Espiritu. Tanungin naman natin ang kanyang, yung kanilang yumaong Papa sa Roma. Kung Espiritu ba ang Panginoong Kristo? Ito po, panoorin po ninyo. Daily morning mass, Pope Francis talked about the humanity of Jesus. He encouraged Intercessore, quello che prega e prega a Dio con noi e davanti noi. Gesù ci ha salvato, ha fatto questa grande preghiera, il suo sacrificio, giustificarci. Siamo giusti.
c'è lui. Gesù è uno spirito. Gesù non è uno spirito. Ano sabi ng kanyang papa? Jesus is not a spirit. Ano daw si Kristo kung hindi siya spirit? Gesù è una persona, è un uomo con carne. Come la Jesus is a person, a man. Yun yung paliwanag ng kanilang papa. Ngayon, tatanungin ko si Kuya Paul, tutol ka ba sa papa nyo, Kuya Paul? Sinabi niya si Kristo, hindi espiritu. Sabi mo, espiritu. Sabi ng papa ninyo, si Kristo ay tao, man, person, hindi Diyos. Kaya sapat na po yung aking nilatag, Kuya Shelby, para hindi po maatrasado sa biyahe si Kuya Paul. Ayan. Sige, Kuya Paul, magtanong ka. Ayan, salamat kay Kuya Hanzo. Handa ka na ba for job interview? Job interview. Cross-exam, Kuya Paul, para sa yung 5 minutes na cross-exam? Are you ready or Kuya Paul, are you Okay there? na bro. Oo, okay na bro. Your time starts now. Okay. Tanggap mo bro na ang salita na ay Diyos? Yes or no? Ito yung pumasok si Mrs. sa kwarto. Okay. Ang tanong, pakiulit na lang yung tanong. Okay. Tanggap mo ba bro na ang salita ay Diyos? Yes or no? Okay. Ito yung sagot. No, sa sintidong tunay na Diyos. Sapagkat ang salita ay hindi siya ang Diyos, kundi ang Diyos, yun yung nagsalita. Ngayon, doon sa talatang Juan 1:1, sinabi doon, ang salita ay Diyos, nagpapunction yun as adjective. Next hindi question, noun. please. Next question. So ibig ba sabihin nagkamali si Juan ang isulat niya? Kanyang sinabing ang salita ay Diyos. Yes or no? Okay. Ito yung sagot ko, hindi nagkamali si Juan. Ang nagkamali, yung nag-iisip na yung salita ay tunay na Diyos. Yung salita doon, o yung Diyos doon sa John 1:1c, yun ay hindi nagpa-function as noun o pangalan, kundi adjective. Inuri yung salita sa nagsasalita. Next question. Next question, please. Okay, next question. Sa Juan 1:14, sinabi na salita ay nagkatawang tao o nagkaroon ng laman. Maaari mo bang ibigay kung hindi, sabi mo kanina, hindi ito si Kristo? Maaari mo bang ibigay kung sino